Ito naman guys, nakikita natin na ito yung sinasabi natin na brand new beginning. Actually, magsisimulang gumanda yung ikot ng swerte sa inyo guys. A new start is coming. Bagong simula, brand new beginning mga kapiksi. And ito yung sinasabi natin na magsisimulang maging maganda yung daloy ng swerte sa inyo. For some of you, kayo yung susi, no? Kung mapapansin nyo, yan may susi, di ba? So, kayo yung magiging susi ng mga pagpasok ng swerte na to sa inyong Hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran mga kapiksi para ngayong January to February para sa Taurus, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung ating no moon ngayong January ay sa January 29 guys, tapos yung next no moon naman natin ay sa February 27. So ang reading na to mga kapiksi ay para sa period na yan. By the way guys, pasensya na kayo sa ingay ng mga bata sa labas, no? Tsaka yung mga takol ng aso, tsaka yung mga dumadaan na sasakyan. Pasensya na kayo mga kapiksi. So, ayan guys, no, saktong-sakto sa no moon. Ito rin yung message na nakuha natin sa inyo guys. A new start is coming. No moon, bagong simula, bagong taon. Kasi yung January 29, yun yung first lunar. Tawag dito, yun yung Chinese New Year. Yeah. Lunar New Year. First new moon, Lunar New Year ng 2025. So, bagong taon guys, no? Bagong taon, bagong simula. So, ito rin yung bagong simula para sa inyo. Okay, so kalimutan na natin lahat ng nangyari sa 2024 and for the past years, months, no, ng ating bahay. Start with a clean slate, ika nga, magsimula, it's never too late to start, magsimula ulit ng mga bagong bagay, bagong buhay, bagong journey, bagong adventure, mga kapiksi. Okay? Attune to the moon, I'll see it when I believe it. Yung iba, di ba, madalas nang sinasabi ng iba, to see is to believe. Maniniwala lang sila pag nakita nila. But in reality, baliktad mga kapiksi. Yung beliefs nyo, yung pinaniniwalaan nyo, yun yung nakikita nyo sa inyong physical reality. So, when you believe a certain thing, let's say for example, naniniwala kang malas ka, therefore, ang nakikita mo sa physical reality mo is puro kamalasan. Pero kung naniniwala kang swerte ka, eventually, mapupush out din sa physical reality mo yung mga experiences na swerte ka. Okay? So, yeah. You have to see it first in your mind bago siya mapush out sa as an experience sa inyo. Okay? So, tatandaan nyo yan palagi, guys. A new start is on its way. Guys, no, sabi ko nga, bagong simula, mga bagong adventure, bagong experiences, yan yung mga paparating sa inyo, mga kapiksi. You will soon start to feel more hopeful about getting what you want. So, and tama naman talaga guys na huwag kayong mawawala ng pag-asa na makukuha nyo, no? Or may experience nyo yung mga bagay na gusto nyo. Because, again, you can be, do, and have anything that you want. Kahit ano na gusto nyo ma-experience. Pwede mga kapiksi. As long as you start believing and you stay focused on your goals. Okay? Your belief that your dreams can manifest is working well. So, yung iba sa inyo, baka nagpa-practice na kayo ng mga conscious manifestation, mga kapiksi, and it's working well for you. Ibig sabihin, nakakita na talaga kayo ng mga evidences sa mga physical reality nyo, ng mga manifestation nyo. Okay? And most importantly, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, forget about the past. No? Kalimutan nyo na yung mga past. You're not going back to the past. Hindi kayo pabalik, no, sa past. So, kalimutan nyo na yun and focus sa future, focus sa present and sa future. Para yun yung ma-experience nyo sa buhay nyo.
mga kapiksi, yung mga magagandang changes, yung mga magagandang experiences. You have to focus on those, guys. Okay? So, kung gusto mong maraming pera, gusto mong yumaman sa lapi, di ba? Focus on having a very good money mindset, di ba? Abundance mindset. So, whatever, kahit anong goals or desires nyo, guys. Okay? Ang importante is palagi kayong nakafocus. Alright? So, comment down below, Taurus, if naintindihan nyo yung message na yan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys, ngayong no moon season. Shuffle ko to, guys. Sabang siya shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount until January 31, kaya mag-avail na kayo. And yung another course natin, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo, guys. 10% discount din yan until January 31. And magkakaroon tayo ng bagong course, abangan nyo, guys, sa February. Paano pabalikin si ex, revise breakup, mga kapiksi. Abangan nyo yung announcement sa February. So, Taurus, kayo ay na-represent ng Father of Pents sa ating spread. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. So, ito yung both negative and positive, guys, no? Ito, nakikita natin, unahin natin yung negative, mga kapiksi, no? For some of you, guys, maraming sakripisyo dito, mga kapiksi, no? Kasi, for some of you, guys, nakikita natin na maaring nagkakaroon kayo ng mga problema sa inyong partner or specific person sa inyong relationship, mga kapiksi, and it's very heartbreaking para sa inyo. Yung iba parang nagiging LDR, let's say for example, baka magkahiwalay kayo, magkaroon ng separation kasi kailangang magtrabaho ng person mo sa ibang bansa, so magiging LDR kayo and it's heartbreaking para sa inyo. So yun yung mga separation na parang hindi maiwasan kasi choice or decision dahil sa trabaho, mga kapiksi. And yung iba naman sa inyo, kahit hindi LDR, parang nagkakaroon ng problema sa relationship, mga kapiksi. So, parang dito, nakikita natin na for some of you, parang meron kayo mga nadidiscover na mga sikreto ng person mo, yung mga ginagawa niya behind your back. Yung parang, parang nag-iimbestiga or may mga nalalaman kayo, may mga taong nagsasabi sa'yo na ganito yan, ganyan yan, ganito ginagawa niya, o kaya may mga madidiscover kayo na mga messages ba or text na hindi sinasadya. So, parang unti-unti nyong nakikilala yung person nyo or unti-unti nyong nalalaman, may mga nalalaman kayo na sikreto about sa person nyo and parang medyo heartbreaking siya sa inyo, mga kapiksi. So, wag nyong itago. Mas maganda kung i-confront nyo sila in a nice way, of course. Para hindi kayo masyadong mapraning sa kakaisip. And, yeah. So, kausapin nyo na lang straightforward yung person nyo para maayos yung mga gusto nyo, mga kapiksi. Meron ditong presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaring may ganyang earth element din kayo, no? Or you may be dealing with another earth sign. Ito naman, guys, nakikita natin na ito yung sinasabi natin na brand new beginning. Actually, magsisimulang gumanda yung ikot ng swerte sa inyo, guys. A new start is coming. Bagong simula, brand new beginning, mga kapiksi. And ito yung sinasabi natin na magsisimulang maging maganda yung daloy ng swerte sa inyo. For some of you, kayo yung susi, no? Kung mapapansin nyo, yan, may susi, diba? So, kayo yung magiging susi ng
mga pagpasok ng swerte na to sa inyong kabuhayan. Pwedeng investment ito, guys, kung meron kayo naiisip na investment or negosyo, something na very passionate ka about, something na matagal mo nang pinaplano pero hindi mo pa ginagawa. Parang this time, magdidesisyon ka na, o sige, ipupush ko na, itutuloy ko na, and doon magsisimulang magbago yung swerte nyo. Kung swerte na kayo, mga kapiksi, kung let's say for example, feeling mo sinuswerte ka na ng mga nakaraang taon, ganyan, this time around, mas lalo ka pang suswertehan sa buhay mo, mga kapiksi. So, kumbaga, swerte version 2.0, guys, no? So, grabe. Grabing swerte yun, guys, no? Swerte version 2.0, ibig sabihin, mas malakas na swerte ngayong season na to. So, i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi, no? Mind swerte version 2.0. And palagi lang kayo, guys, mag-affirm ng mga swerte affirmations para talagang swertehin kayo sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, what else? Tingnan pa natin. Meron ditong air sign, air element. Aquarius, Gemini, Libra, for some of you, maaring may air element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another air sign. Ito, guys, parang nararamdaman natin, this is more on love life pa rin. Sa love life, guys, merong third party energy, air sign, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So, for some of you, maaring may earth or may mga third party energies na nakaka impluensya sa love life nyo, and maaaring yun yung nagiging dahilan ng pandalamig sa'yo ng iyong partner or specific person, and pagiging broken hearted nyo, mga kapiksi, because parang yung attention na dapat ay sa iyo napupunta dun sa third party person, mga kapiksi. So, yun yung nagiging cause kung bakit nagiging very heartbroken yung iba sa inyo sa relasyon. Hindi lahat, guys, kung hindi, wag yung ipilit, no? Wag yung pagdudaan yung mga person nyo. You will know, no, kung ito talaga. Guys, okay? And, sa mga nakaka-resonate, guys, meron tayong subliminals actually, no? Pampawala ng third party, para ikaw ang piliin, pampaloyal, pampawala ng balakid. Yan, yung 4 na subliminals na yan, guys. Pakinggan nyo lang. Relationship subliminals yun, no? Hanapin nyo lang sa playlist natin. Super effective. May mga success stories na tayo dyan, guys, no? And libre yan. And kung gusto nyo naman mag-avail ng course, no? Paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para sa mga ganyang cases talaga yan, mga kapiksi. And ito naman, guys, is patuloy pa rin kayo sa pagtupad ng mga pangarap nyo, mga kapiksi, dun sa mga walang problema, no? Sa salapi, actually yung swerte nyo is more on pera, more on money, mga kapiksi. So medyo may pagka-imbalance siya, kasi yung iba medyo namang problema sa relasyon, pero okay naman sa kaperahan, guys. Okay? So, yeah, okay lang yan, mga kapiksi. Minsan ganun talaga, pero magiging maayos din ang lahat, guys, as long as willing kayo na ayusin din. Alright? So, comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo. Itong mga swerte na to, i-mind nyo na yan sa comment section. Yung swerte version 2.0, mga kapiksi. Meron tayong 2025 pampaswerte subliminal. Pwede nyo pakinggan, guys, para mag-iswerte kayo sa lahat ng aspeto, hindi lang sa pera, kundi pati sa pag-ibig, mga kapiksi. Alright? Comment down below if naka-resonate kayo, Taurus, for more tarot readings. Ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte sa subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.